Good day everyone, and especially good day to you, Sir Gakos. I am Reina Megrinio from this BFM2B, and I am the first reporter of this chapter. So this is my topic. Learning objectives. By the end of the section, you will able to explain the difference between explicit cost and implicit cost. Total cost is what the firm pays for producing and selling its product. Recall that production involves the first converting inputs to output. Each of those inputs has a cost to the firm. The sum of all this cost is total cost. We will learn in this chapter that short-run costs are different from long-run cost. So, sa kinatibuk-an nga gasto mao ang gibayad sa kumpanya alang sa paghimo ug pagbaligya sa mga produkto niini. Hinumdumi nga ang production nagkuan siya kini bitang nag 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 naghimo sa pag-convert sa kumpanya sa mga input ngadto dito paingon sa mga output. Ang matag usa niini nga mga input adunay gasto sa kumpanya. Ang kinatibuk-an sa tanan nga gasto mao ang kinatibuk-ang gasto atong mahibal-an sa kini nga chapter nga ang mga gasto sa mubo nga or short term lahi siya sa gasto sa long term. And distinguish between two types of cost: implicit and implicit costs. Implicit costs are out-of-pocket costs, that is actual payments, wages that a firm pays its employees, or rent that a firm pays for its office, are implicit costs. Implicit costs are more subtle but just as important. They present the opportunity cost of using resources that the firm already owns. Often for small businesses, they are resources that the owner contribute. For example, working in the business while not earning a formal salary, or using the ground floor of a home as a retail store. So, these two definitions of cost are important for distinguishing between two concepts of profit: accounting profit and economic profit. Accounting profit is a cash concept. It means total revenue minus ex, explicit explicit cost. The difference between dollars brought in and dollars paid out. Economic profit is total revenue minus total cost rather, including both explicit and implicit cost. The difference is important between I the difference is important because even though a business pays income taxes based on its accounting profit, whether or not it is econom, econom, economically successful depends on its economic profit. Oh, kuan na siya. Kini nga duha ka kahulugan sa gasto importante base sa pag-ila sa duha ka concept sa kanabitang imong ginansya. Ang accounting profit ug ang economic profit. Ang accounting profit usa ni siya ka concept sa kanang kwarta nabitang kanang salapi. Nagsabot nagkuan siya kanang nagpasabot kini sa kinatibuk-an nga kanang bitang kita sa kita minus ang mga explicit nga gasto, ang kalainang tali sa mga dolyar nga nadawat ug mga dolyar nga gibayad. Ang economic profit mao ang kinatibuk-ang kita minus ni siya sa kinatibuk-ang gasto, lakip ang mga explicit o implicit nga gasto. Buga pa rin implicit.
ang kalainan importante tungod kay bisan kung ang usa ka negosyo nagbayad og buwis sa kita base sa accounting profit niini, kung kini kung kini kay siya kay economically malampusan o dili magdepende sa economic profit ani. So mailhan nato ang duha ka kuan siya sa ang gasto sa implicit o explicit. Ang mga explicit nga gasto mao ang gasto nga gibayad sa bulsa nga mao ang aktual nga mga bayad. Ang mga sweldo nga gibayad sa kompanya sa mga empleyado niini o ang abang nga gibayad sa isa ka kompanya alang or base ni siya sa opisina niini mao ang mga explicit nga gasto. Ang mga implicit nga gasto mas kuan siya mas importante siya nga nagrepresentar kini sa opportunity nga mga gasto sa mga sa paggamit sa mga kanang itong mga kinahanglanon nga pinag-iya kanang gipinag-iya sa usa ka kompanya kasagaran alang sa gagmay nga mga negosyo kini mao ang mga kapanguhaan o giamot sa tag-iya pananglitan. Ang pagtrabaho sa negosyo samtang wala nakadawat og formal nga sweldo o ang paggamit sa ground floor sa usa ka balay ingon usa ka tindahan sa retail parehas sa mga implicit nga gasto. Calculating implicit cost, consider the following example. So, Erin currently works for a corporate law firm. She is considering opening her own legal practice where she expects to earn $200,000 per year once he establishes herself to run her own firm. She would need an office and law clerk. She has found the perfect office which rent for a $50,000 per year. She could hire a law clerk for $35 per year. Figures accurate would earn legal practice liable profit. So, isolve ni siya. So, itong isolve, step 1, first you have to calculate the cost. You can take what you know about explicit costs and total them. So, di ba ang kuan rentahanan ni Erin kay $50,000 tapos ang iyang bariyon nga salary sa iyang kuan nga clerk is $35,000. So, imo na siyang i-plus. Ang total explicit ni cost is $85,000 ang bariyon na ni Erin og magna na magkuha na siya og kaugaling kumpanya og kaugalingon niya nga clerk. Explicit cost. So here's the step 2. Subtracting the explicit cost from the revenue gives you the accounting profit. So di ba ang revenues kay $200,000 and og ang explicit cost is i-minus nimo siya sa $85,000. So ang accounting profit ani is $115,000. However, this calculation consider only the explicit cost. To open her own practice. Erin would have to quit her current job where she is earning an annual salary of $125,000. This would be an implicit cost of opening. So di ba ang revenue niya base sa akong kuan na tugain na ang revenues niya kay $200,000 and then ang the total explicit ay na siya $85,000. So is equal ni siya sa minus nimo ni siya sa $10,000 per year. So Erin would be losing
the $10,000 per year, that does not mean she would not want to open her own business. But it doesn't mean she would be earning $10,000 less than if she worked for the corporate firm. Implicit costs can include other things as well. Maybe Erin values her leisure time, and starting her own firm would require her to put in more hours than at the corporate firm. In this case, the leisure would also be an implicit cost that would subtract from economic profit. So, nasabtan naman tingali na to, no? So, mo na to siya pag solve na 3 step. So, di makita akong isolve. So, that's all of my that's all of my topic. Thank you.